So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan. Dito naman po sa reaksyon ng mga pamilya mga kababayan ng mga naiwan at nabiktima. Ano po dahil po sa naging desisyon ng International Criminal Court mga kababayan dito po sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pakinggan din po natin mga kababayan yung pagsang-ayon at pagtatanggol ni Harry Roque sa kapalpakan na ginawa ni Sara Duterte para madiin lalo yung kanyang ama at hindi mapagbigyan ng interim release. So eto, pakinggan muna natin itong nakita po nating balita galing po sa News 5 Everywhere. Nakabang na rin ang mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs sa desisyon ng ICC kung pansamantalang palalayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, ano ang sentimiento ng mga nagtitipon-tipon dyan? Alam mo, Jiggy, nakaabang na nga sa function room ng Bohol. Nasa second floor tayo ngayon. Dito yan sa may University of the Philippines College of Law ang mga pamilya at kaanak ng mga biktima ng giyera kontra droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sa harap, Jiggy, kung makikita mo, dito muna papakita na natin, may flat screen TV kung saan mapapanood ang live stream ng open court decision hearing ng ICC sa The Hague, the Netherlands. Dito naman, Gigi, nakaabang na rin sa harap itong mga kaanak ng mga biktima. Karamihan sa kanila nakasuot ng puti at itim at may mga bitbit pang ilan na mga larawan ng kanilang mga kaanak. Gaya dito, Gigi, kung makikita mo yung ilan sa kanila, ito yung mga biktima na pinaslang sa kasagsagan ng giyera kontra droga. At ito rin po yung mga kaanak po na naghihintay, mga nanay, mga kapatid, at mga anak po na mga biktima ng EJK. Bit-bit pa nga nila yung ilang sa mga placards na karamihan na nanawagan nga na Duterte's detention is our safety, no to interim release. Dito naman, itigil ang pamamaslang, katarungan, ipaglaban, Marcos and Duterte, panagutin, at karamihan nga sa kanila ay tutol nga doon sa samantalang... Ito, hindi naman masasabi mga kababayan na ito po ay binayaran ng gobyerno para kalabanin ng mga Duterte. Maliwanag din naman, nakalagay dito na Marcos singilin. Diba? Ibig sabihin, ito po mga naandi dito mga kababayan, anti-Duterte po yan at antay din po yan sa administrasyon ni PBBM. Pero, kahit antay sila sa administrasyon ni PBBM, sa panahon po ng Marcos administration na bigyan ng hustisya yung kanilang mga mahal sa buhay. Ng paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, tahimik pa pero ramdam ang tensyon sa buong silid habang nakatutok ng lahat sa hinihintay na anunsyo mula sa ICC Appeals Chamber. Gigi. At Gio, sa panig ng mga taga-suporta ng dating Pangulo, ano naman ang ginagawa nila aktibidad sa ngayon? Simula kagabi pa nga, Gigi, ay nagdaos ng vigil prayer itong mga taga-suporta ng mga Duterte. Nangyari yan sa headquarters ng PDP laban dyan po sa may Santa Mesa. Nagsama-sama ang iba't ibang reliyon para ipanalangin na pumabor naman kay Duterte ang desisyon ng ICC na daw ay makakuha siya ng pansamantalang kalayaan, which is yun nga yung appeal naman talaga nila sa ICC. Ilan sa mga dumalo, sina dating MED Secretary Alfonso Cusi, dating Migrant Workers Secretary Abdullah Mamao, at dating LTFRB Chairman. Alam nyo, kahit anong tawag dito, kahit anong discarding gawin ng mga didisit, no? Kahit tumawag sila sa napakaraming santo, talagang hindi sila pinagbigyan. Ano po ng pagkakataon at ng panahon. Kasi ikaw ba naman, bastusin mo yung Panginoon. Talagang hindi ka pagbibigyan, parurusahan ka, at talagang may tawag dyan papaluin ka para matuto ka. Ano po, at yan yung nangyari kay Digonggong mga kababayan. Nung nasa kapangyarihan siya, masyadong mataas yung tingin nila sa kanilang mga sarili. Kaya ngayon, mismong Diyos na ang gumawa ng paraan para papanagutin at ibaba sila. Anyway, tuloy pa natin. Attorney Martin Delgra. Yun naman po, Gigi, at sa mga kakapanood lang sa atin sa USL, una sa lahat live ngayon sa online at maging sa Free TV ay nagdaos ng vigil prayer itong mga taga-suporta ng mga Duterte dyan po sa headquarters ng PDP laban sa Santa Mesa. So eto, kung titingnan nyo, ito yung mga naging reaksyon ng mga pamilya nung napakinggan na po nila yung interim release ni Digong ay ibinasura.
Ito. Alamin naman natin ang reaksyon ng pamilya ng mga biktima ng madugong war on drugs sa pagbasura ng ICC sa hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio. Tingnan nyo Cheryl, tila natupad ang maagang Christmas wish ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings o EJK sa kasagsagan ng gyera kontra droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsiyawan, palakpakan at may ilan pang napaiyak ng ianunsyo kanina na hindi kinatigan ng ICC yung hiling o motion ng kampo ni Duterte ng pansamantalang paglaya habang gumugulong ang mga kinakaharap niyang kasong pagpatay na itinuturing na crimes against humanity sa ICC. May nakausap tayo, Cheryl, kanina na si Ginang Isabel Espinosa. November 26 ang birthday ng kanyang anak na napaslanga sa war on drugs. At tila hindi lang ito Christmas, natupad na Christmas wish at natupad rin na birthday wish para sa kanyang anak dahil natupad nga din yung hiling nilang lahat na hindi nga matupad yung pagpapalaya, pansamantalang paglaya sa kaya dating Pangulong Duterte. Sa ngayon, nagpapatuloy yung programa dito sa Bohol sa UP Law Center sa Diliman. At kanina nakausap din natin si ICC Assistant Christina Conti at kaugnay nga doon sa mga hinaing o saloobin ng mga kaanak. At malayo pa nga daw yung kanilang kumbaga seek for justice. Pero sa ngayon daw, at least nabunutan na sila ng tinik na hindi nga kinatigan ito nga hiling ng motion o hiling na motion ng dating Pangulong Duterte. Sherry. Maraming salamat, Gio Robles. Kita nyo yung pakiramdam mga kababayan para mga nabunutan ng tinik. Sinasabi nila talagang ito ay maagang pamasko mga kababayan. Alam nyo, di ba magtataka kayo? Anong connected mga kababayan ng pagbatikos nila sa Marcos administration dun po sa issue ng AJK mga kababayan? Kung titingnan po natin, wala po talaga. Pero dahil nga anti-Marcos sila mga kababayan o hindi nila sinusuportahan ang administrasyon ni PBBM at ang gusto nila singilin ang mga Marcoses mga kababayan, hindi pa rin po natin maikakaila at maiaalis yung katotohanan na sa panahon ng Marcos administration, nabigyan ng hustisya yung mga pamilya, mga kamag-anak nila na nadamay at yung mga inosenteng kamag-anak nila na nadamay at naging bahagi nitong malawakang AJK sa panahon po ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina mga kababayan na talagang makikita nyo na mas pinagtatanggol pa ni Harry Roque itong si Sara Duterte mga kababayan kaysa po kundinahin yung sinabi ni Sara Duterte na naging dahilan para makasama po dun sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba nung nakaraan pinagtatanggol niya itong si Digong at hindi daw niya iiwanan at mananatili daw po siya mga kababayan doon sa Netherlands para daw po hanggang naando doon itong si dating Pangulong Duterte tsaka daw po siya uuwi kapag nakalabas na at nakauwi na ng Pilipinas, ito daw pong si Digong. So ngayon, iba na ang sinasabi ni Harry Roque at sinusuportahan pa niya yung naging yung sinabi ni Sara Duterte na naging dahilan para makaapekto sa interim release ni Digonggong at hindi na makalabas itong si Digong. So ito, i-play po natin. Bakit ba nila sinasabi na flight risk? Kasi daw, ang sabi daw ni BP Sara, talagang ang gusto niya makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. Yung kanyang interim release dapat sa Pilipinas. Yun ba ay indikasyon na pwedeng tataka si Tatay Digong? Pwede. Yan ay indikasyon. Indikasyon talaga yon mga kababayan na kapag napapunta ng Pilipinas si Digong, nakauwi ng Davao, sa tingin nyo mapapabalik nyo pa ng ICC yan? Hindi. Sa tingin nyo haharap pa yan sa International Criminal Court? Hindi mga kababayan. Kaya malaking indikasyon po talaga yon kung bakit hindi dapat bigyan ng interim release itong si dating Pangulong Duterte. Dahil nga, once na mapabalik po yan ng Pilipinas, hindi na po yan babalik ng ICC. Kung anong gusto ni Tatay Digong, na kung magkakaroon ng interim release, mas gugustuhin niya na pumunta sa Pilipinas. Pero walang ibig sabihin yan na may intention siyang tumakas.
Kasi nga, siya yung humingi ng interim release. Kung ang intensyon na ay tumakas, hindi na sana siya humingi ng interim release at gumawa na lang ng paraan para siya ay tumakas. Ang sabi pa nila, well, ayan nga kita mo yung anak niya, nagsabi na, ano kaya, palabasin na lang natin na kung anong pamamaraan si Tatay Digong. In other words, nagbiro si BP Sara na sige, itakas na lang natin si Tatay Digong. Sabihin na natin nabanggit yan. Ano ngayon? Hindi ba si Inday Sara ang in charge sa legal defense ni Tatay Digong? Hindi kasi porkit mga kababayan siya po yung in charge dun po sa legal defense ni dating Pangulong Rodrigo Duterte or na itong si Digonggong, pwede na po niyang sabihin yung mga bagay na yon, lalo na't anak siya ni Duterte at siya po ay pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So kung ano yung sasabihin ni Sara, kahit pasabihin nila na pabiru yan, once na nasabi na ni Sara yan, malaki ang posibilidad na makaapekto po yan sa interim release ni Digong. Kasi nga alam naman po natin kung ano po yung kayang gawin ni Sara Duterte. Alam naman po natin mga kababayan na once na mapauwi ng Pilipinas si Digong, makapunta ng Davao, sa tingin nyo, hindi na yan itatago ng mga anak niya. Itatago na yan ng mga anak niya at ng mga kaalyado niya. So yun sinabi ni Sara Duterte na itatakas mga kababayan, malaki talaga ang indikasyon na mangyari yon once na mapagbigyan yung interim release ni Digong. Di ba yung pagiging in charge niya sa legal defense si Tatay Digong ay nagpapakita na rinirespeto ni Inday Sara yung proseso sa ICC. Dahil kung intention nga niya na itakas na lang ang tatay niya, bakit pa siya makikialam dun sa legal defense ng tatay niya? Di gumawa na lang sana yan ng plano na itakas ang tatay niya na alam ko, hindi gagawin ni Inday Sara kasi sa totoo lang, Girl Scout si Inday Sara. Diba? Hindi yan papayag sa anything na shortcut at hindi nasa tamang proseso. Bakit ba nila sila di ba mga kababayan, wala naman sa tamang proseso yung patatalsikin nila yung presidente. Ito, segue lang natin ng konti Sa tingin nyo, nasa tamang proseso ba yung gagawin nila? Na pinagbabalakan nila yung buhay ng presidente para mapatalsik sa pwesto? Nasa tamang proseso ba? Na mag-finance ng mga rally para para patalsikin mga kababayan ang presidente at iupo agad itong si Sara Duterte. Di ba wala sa tamang proseso yung ginagawa nila, pero ginagawa nila. Kasi nga mga kababayan, sanay sila sa ganon. Sanay sila sa shortcut at ang gusto nila, makuha agad nila yung gusto nilang makuha. Kaya nga ang punto natin dito, paano pagbibigyan niya ng interim release kung mismong yung anak niya na vice-presidente ng Republika ng Pilipinas nagsalita na itakas na lamang yung kanyang tatay. Alam nyo, kahit anong pagtatanggol ni Harry Roque dito, kahit anong pagsang-ayon, pagsuporta niya kay Sara, mali pa rin po yung kanyang katuwiran. Kaya nga kaya nga deny yung apila nila na bigyan si Duterte ng interim release. Kasi nga, alam ng ICC na makapangyarihan pa rin si Duterte pag dumating ito sa Pilipinas at walang kinidnap na babalik sa mga kidnapper. Yan ang nagpasama talaga mga kababayan dyan kung bakit hindi napagbigyan ng interim release itong si Digong. Kaya nga dun sa ito uulitin ko mga kababayan. Kaya dito kay nasan ba yun? Ito. Kaya doon sa nagpipinance ng rally dyan sa ICC mga kababayan sa The Hague, talagang talagang tigil-tigilan nyo na yan. Lalo na doon kay Small Boy mga kababayan. Ito, araw-araw ko mananawagan dito. Kung talagang sumusuporta kayo sa gobyerno ni PBBM, bakit hindi mo utusan itong si Jasmine itong sa Alputera, mga kababayan, na mag-post ng Sara resign? Bakit puro ganito yung mga ipinupost pa rin? Bakit puro pagsuporta pa rin mga kababayan kay Digonggong yung ipinupost sa kabila ng pagdikit-dikit ng nasa sa likod nito kay First Lady mga kababayan? Di ba tulad nito? Sabi dito, Sir has chosen not to appear in a public while the decision on his interim release is being read. This is so characteristic of PRRD mga kababayan. Tapos may mga sinasabi pa sila na
na let's pray, PRRD, may mga sinasabi pa sila mga kababayan dito. Nasaan pa yun? Yung Duterte ran. Yung Duterte ran daw mga kababayan. O yeah, puro pagsuporta kay Sara Duterte oh. Diba? Diba dapat kung talagang sumusuporta sila sa gobyerno ni PBBM, may pagdikit-dikit pa sila kay First Lady, dapat utusan ni small boy itong si Alputera na mag-post mga kababayan ng Sara resign. Kaya nga aaraw-arami natin yan. Hindi natin natitigilan yan mga kababayan hanggat hindi nila tinatantanan yung pagtira patalikod sa gobyerno ni PBBM. Kita nyo, puro pagsuporta pa rin sa mga Duterte habang may pahalik-halik pa sa ulo ni First Lady yung nasa sa likod po nito na si small boy. Kaya nga ako sa totoo lang mga kababayan, uulit-ulitin ko po yung sinabi ko na sana itong si small boy, utusan niya mga kababayan itong si Jasmine Egan na mag-post ng Sara resign. Biruin mo hindi ba naman utu-uto mga kababayan itong sina Alputerang ito? Kita nyo yung mga naaresto sa maanumalyang flood control, pinapalabas po nila ng mga fall guy daw. Pinapalabas po nila ng mga fall guy daw itong mga district engineer na ito, yung mga nakinabang, sangkot sa maanumalyang flood control, pinapalabas po nila ng mga fall guy daw po yan. Maliwanag naman po talaga mga kababayan na kaya po naaresto yung mga yan, dahil po sangkot mga kababayan sa maanumalyang flood control. Kaya nga kung ako dito kay Jasmine Egan, kay Alputera, mag-post ka na ng Sara resign. Kung talagang yung nasa likod mo na si small boy, sumusuporta sa gobyerno ni PBBM. Kasi ang nangyayari po kasing systematic dito, dumidikit-dikit sila kay First Lady, pero deep inside mga kababayan, pinupondohan nila yung mga maisog rally at mga vlogger ni Digong. Diba? Para na sa ganun, bumatikos at tirahin ng gobyerno. Pero anyway, uulitin ko ulit kay Alputera, sana mag-post ka ng Sara resign. Kung talagang loyal yung boss mo na si small boy, kaya sa gobyerno ni PBBM at kung talagang ang hangad ay protektahan ng mamamayang Pilipino.